أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sabi doon sa Surah Zumar, ayat 62. Allahu khaliqul kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. And Allah is the creator of all things, and He is over all things, disposer of affairs. So, tingnan nyo, yung disposer of affairs. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari. Nabanggit natin nung last na maging Muslim ka lang na totoo kapag ka ikaw ay naniniwala sa qada na siya ang creator ng lahat ng bagay, and He is, sabi niya, over all things. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Nakikita niya ang lahat. At siya ang nagpapaikot ng lahat ng mga pangyayari. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sabunnya. And Allah created you and whatever you do. So, Bakalay. si Allah, Ha? orang Allah ang lumikha sa atin, at ano man ang ginagawa natin ay siya rin ang lumikha. So, ibig sabihin, kung ikaw ay kumakain, siyang gumawa ng pagkain mo. Siyang gumawa ng pamamaraan mo sa pagkain mo. Ikaw ay nagtatrabaho, siyang gumawa ng nagtatrabaho ka. So, lahat ng bagay na mangyayari at hindi pangyayari ay nasa kanyang disposal. So, ibig sabihin, lahat ng affairs, ano man yun, pag-ikot ng mundo, no? Panganganak ng buntis, pagkamatay ng mga tao, o lahat ng bagay, pati na yung mag-abroad ka, sasakay ka sa aeroplano, lahat ng bagay na yun, lahat ng affairs ay ang Allah ang lumikha. Kaya wala kang hindi pwedeng hilingin sa Kanya. At yung paniniwala mo sa mga bagay na yun, ang kailangan ay dadaanan mo ang tinatawag natin na tauhid. Kasi kung hindi mo dinaanan ng tauhid, yung akida mo, walang buhay. Para ka lang ibon na nakabuka yung pakpak na kung saan pupunta yung hangin, nandoon ka. Sumasabay ka lang sa agos. Ganito ang nangyayari sa mga Muslim sa panahon na ito dahil sa hindi pinagtuunan ng pansin yung tinatawag natin na akida na ang pinagsisimulan ay ang tauhid. Kaya marami ngayon nagtatalo-talo tungkol sa akida. At nagkakaroon ng mga panibagong faction. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahahati ang Muslim sa 73 sekta. Subhanallah. Para maging matibay ang iyong akida, ay kailangan mong maintindihan kung ano ang tauhid. Ang tauhid is yung oneness, kaisahan. Kaisahan. No? Pag sinabing kaisahan, ibig sabihin nun, walang paghihiwalay, kahit na magkaroon ng mga distinction, ay hindi sila maglalayo sa kaugnayan sa isa't isa. So yung tauhid ang dapat na unang-una natin na matutunan para mabuo ang ating akida. Kasi kung wala yung tauhid, ang akida natin
walang kwenta. Signal match. Pero mostly ang mga Muslim, ang laging tanungan nila, kumusta ang akida mo? Kumusta ang akida mo? Pero minsan na nagtatanong, hindi rin niya alam kung ano ba yung akida. Ano ba ang tauhid? Kasi ito ang base ng ating akida. At yung akida, ang pinaka-importanting bagay. May signal pa? Hello? Nawawala-wala po. Nawawala-wala po, Ustad. Sa akin, oo, nawawala. Nawawala-wala. Ayun, meron na. Kita ko na. Okay. Alhamdulillah. So ang una yung tauhid uluhiyya, kaisan sa pagiging Diyos. Pag sinabi mong Diyos, ang dapat ito ay mula sa tao papunta sa Diyos. Ibig sabihin nun, nagpupuri ka lang. Wala kang hinihingi sa Diyos. Wala kang ipinagpapasalamat sa Diyos, kundi puro pagpupuri. Ibig sabihin nun, mula sa nilikha papunta sa Diyos. Ano-ano yung mga pamaraan ng pagsamba, yung pagdarasal, yung dhikr, yung mga bagay na yan ay puro pagsamba. At hindi pagkakaroon ng ibang Diyos na sinasamba, kundi siya lamang. Yun ang kaisahan sa Tauhid Uluhiyya. At sa Tauhid Ar-Rububiyya, kaisahan sa pagiging Panginoon niya. Ibig sabihin noon, sa pagiging Panginoon niya, diyan ka pwedeng humingi. No? Pwede kang ang tawag diyan ay panalangin. Ang tawag natin diyan sa Arabic ay dua. So yung dua, ang dua ay ginagamit sa Panginoon, ginagamit sa Lord. Ibig sabihin noon, humihingi ka ng pangangailangan mo, humihingi ka ng tawad sa pagkakamali mo, at nagpapasalamat ka sa mga biyaya sa iyo. So ibig sabihin noon, ang paghingi mo ng mga bagay na ito ang tinatawag doon sa pag-ikot ng tinatawag na Tauhid Ar-Rububiyya. Ano ang bagay na nakapaloob dyan sa mga yan ay yun lang ang ikutan ng Ar-Rububiyya. Mula sa Panginoon papunta sa nilikha. Pero yung Tauhid Uluhiyya mula sa nilikha papunta sa Panginoon. Katulad ng pag-aayuno, yung fasting, yun, ginagawa mo yun, hindi yun para sa iyong sarili, kundi para sa Allah. Lahat ng Tauhid Uluhiyya ay mula sa kanyang mga alipin papunta sa kanya. Wala kang hihingin na para sa iyo. Pero doon sa Tauhid Ar-Rububiyya, ito ay para sa iyo mula sa kanya. Yung Panginoon at saka ang Diyos ay dalawang katayuan. Ngunit sila ay iisa. Papunta doon sa tinatawag natin na yung oneness na yan, yung Tauhid na yan. Ang Panginoon at ang Diyos ay isa, pero dalawang kategorya sa kanilang katayuan. At ang pangatlong tinatawag natin na Tauhid Al-Husna Asma wa Sifat. Kaisahan ng mga gandang pangalan at katangian ng Diyos. Dito naman sa pangatlong Tauhid na ito, ang Tauhid Al-Husna Asma wa Sifat at saka ang Tauhid Ar-Rububiyya ay hand in hand. Ibig sabihin, hindi pwedeng maghihiwalay sila sa kanilang katayuan dahil ang magpapagalaw sa lahat ng bagay na mangyayari at hindi mangyayari ay nanggagaling sa Panginoon at ang kumikilos doon ay yung mga pangalan niya na nakapaloob sa tinatawag nating Al-Husna Asma wa Sifat, yung mga katangian at kanyang mga pangalan. Anong ibig sabihin? Ang Panginoon, siya ang tagalikha, hindi ang Diyos. Ang Panginoon tagalikha. Paano nangyari yun? Di ba ang Diyos ang lumilikha? Ang Diyos ay may katangian siya ang kakayahan na lumikha ng lahat ng bagay. Yun ang kanyang katangian. Ngunit kapag siya ay lumikha,
papasok na yung identity niya bilang Panginoon. Kasi ang definition ng God is deity worthy of worship. Sinasamba lamang ang Diyos. At yung Lord ay the one who create, the one who maintain, the one who sustain, and dispose of all affairs. So, ibig sabihin, nung lumikha ang Diyos pa lang siya, nilikha yung kalam, yung pen. During the process ng paglikha niya, lumabas yung identity niya as a Lord. Kasi yung Lord, being the identity of God, yung Lordship niya, yun ang merong, nandoon ang status or yung kakayahan ng paglikha. Pero yung Panginoon at saka yung Diyos ay isa. So kumbaga, katulad ko, ako si Asad, pero ngayon ako si Ustad. Ako si Asad bilang ako sa pagkatao ko. Pero ngayong nagle-lecture ako, ang tawag sa akin ay Ustad. So kumbaga, ang Diyos ay Diyos sa kanyang pagiging Diyos, ngunit nung siya ay lumikha, naging Panginoon na siya. Okay? So, doon sa pagiging Panginoon niya, ay doon, ito ang nagdadala ng 99 names and attributes niya. Kumbaga, yung Diyos, ito yung second identity as a Lord, dito nakapaloob sa pagiging Panginoon niya yung 99 names. Bakit nandoon sa pagiging Panginoon niya? Kasi yun ang kumikilos para paikutin ang lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa. So nung lumikha ang Diyos, lumabas yung second name niya. Ang unang pangalan niya ay Allah. Nung nilikha niyang pen, lumabas yung second name niya as Al-Khaliq, the Creator. So nakalagay yan dito sa 99 attributes, Al-Khaliq, the Creator. Pangalan niya yon. Pero sino ang lumikha? Yung Panginoon, yung Rab. Kaya magkasama sa identity yung Lordship at saka yung beautiful names. Ang bumubuo sa pagiging Panginoon niya is yung 99 names and attributes. At ang bumubuo sa pagiging Diyos niya ay yung pagiging Panginoon niya at yung 99 attributes. Okay? So, ibig sabihin, iisa sila, pero i-identify natin at i-segregate natin ang tawag dito, ang katayuan ng bawat isa. So kung yung Panginoon at saka yung beautiful names ay nakapaloob sa iisang ginagalawan. Kasi ang Panginoon, wala kang ibang tatawagin Panginoon kundi ang Allah lang. Siya lang ang Panginoon mo. Sa kanya kahiling, sa kanya ka magpapasalamat, sa kanya kahingi ng tawad. Siya ang lumikha, siya nagme-maintain, siya nag-dispose ng affairs. So kung siya ang lumikha, ay isa sa ngalan niya yung tagalikha, Al-Khaliq. Kaya ang bumubuo sa pagiging Panginoon is yung 99 names. Kaya yung paglikha niya, lumabas yung pangalawang pangalan as Al-Khaliq, nire-represent niya yung Panginoon sa pagiging Al-Khaliq. At dahil lumikha na siya, siyang nagbigay ng mga pangangailangan ng kanyang nilikha, nagmanifest yung second na attribute niya or name niya, yung Ar-Rasak, ang provider. Kasi nilikha niya na ang mga bagay na nilikha niya, ang pangangailangan nito ay nilikha rin yan. At yung pagiging provider niya ay nakapaloob sa Panginoon, sa pagiging Panginoon niya. So, ang nagbibigay ng providence sa mga nilikha is yung Panginoon. Lahat ng mangyayari at mga hindi mangyayari, siya ang source ng decree. Ibig sabihin siya nagtatakda. Sino yung nagtatakda? Ang Panginoon. At
dahil siyang Al-Qadir, pangalan niya yun bilang Al-Qadir, tagatakda. Sino yung tagatakda? Ang Panginoon. All-hearer, as-sama. Ano mang bagay na hinihingi natin, katulad kanina, pinag-usapan natin, hilingin mong gusto mong hilingin. Kung anong kailangan mo, hilingin mo. Kasi siya lang naman makakapagbigay. Hindi hilingin mo sa tao ang gusto mo. So, yung pagiging pangalan niya na tagapakinig, the all-hearer, sino yung the all-hearer? Ang Panginoon. Itong mga halimbawa dito ng mga pangalan ay 4 ang binigay natin na halimbawa sa 99 names. Ibig sabihin, lahat ng 99 names ay may kanya-kanyang katangian na ginagalawan para kumilos ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa. Ibig sabihin, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay. Siya ang tagabigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Siya ang nagtatakda ng mga mangyayari at hindi mangyayari. Siya ang nakakakinig ng mga daing na mga nilikha niya. At kung ano-ano pa ang mga bagay na mga pangangailangan ng mga nilikha ay lalabas ang 99 na pangalan na may kanya-kanyang katangian sa bawat kategorya ng pangangailangan ng bawat nilikha. At yun ang kumakatawan sa pagiging Panginoon ng ating sinasambang Allah. So yun yung Lordship at yung 99 names and attributes at saka ang Tauhid ar-Rububiyyah ay magkasangga sila. Ibig sabihin, gumagalaw sila in synchronized movement. Kapag may nangyari, ang Panginoon yon. Kapag may hindi nangyari, ang Panginoon yon. At itong 99 names at saka yung pagiging Panginoon, ito ang nagbibigay ng katangian at magagandang pangalan sa kaisahan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano man ang mga ginagawa ng Panginoon, ay siya lang ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay na yon. At dahil siya lang ang pwedeng gumawa ng lahat ng bagay na yon, lahat ng klase ng katangian na nakapaloob sa kanya doon sa bagay na yun, yung tinatawag nating 99 names and attributes, ay ang bumubuo sa pagiging Panginoon niya. Kaya yung Tauhid al-Husna wasifat ay hindi pwedeng ihiwalay sa Rububiyyah. Ngunit magkaiba sila ng katayuan sa pag-unawa. Ibig sabihin, ang pagkakahati nitong tatlo ngayon ay introduction pa lang sa mas malawak na pag-unawa natin kung ano ba ang Tauhid. So, so makikita natin dyan, yung Tauhid ar-Rububiyyah at saka yung Tauhid al-Husna Asma wa Sifat ay magkakonektado. At yung Tauhid Rububiyyah ay nakakonekta doon sa Tauhid Uluhiyyah at maging yung Tauhid al-Husna Asma wa Sifat ay nakakonekta rin doon sa Tauhid Uluhiyyah. Ibig sabihin, yung Rububiyyah at saka yung Tauhid al-Husna Asma wa Sifat ang bumubuo sa kaisahan ng Uluhiyyah. Ngunit hindi natin siya pwedeng ma-misinterpret. Katulad ng sabi natin, kapag binanggit natin ang Diyos, dapat sinasamba lang siya. Kapag may kailangan ka, tawagin mo ang Panginoon. At pag tinawag mo ang Panginoon, banggitin mo ang mga bagay sa pangalan niya na magaganda kung ano ang kailangan mo. Halimbawa, sasabihin mo, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Ya Rabbi, sabi mo, Atinipulus. No? Yung example natin, kasi yun ang naintindihan natin. Ano yung pulos? Kanino mo hingin? Sa provider ng pulos. So, sinong tatawagin mo? Ya Rabbi, Ya Ar-Razak, Atinipulus. Sino ba yung magbibigay ng provision?
ang Ar-Razzaq. So yun ang pangalan niya na tatawagin mo. Parang katulad ng kapag sira ang kotse mo, dalhin mo kay mekaniko. Kapag gusto mo ng pagkain, pumunta ka kay cook. No? Kapag gusto mo ng bahay, pumunta ka kay engineer. So yung mga pangalan na yun, yung engineer, yung cook, yung driver, o ano pa man, ay mga pangalan at katangian. Ang Panginoon ay yun ang mga katangian at mga pangalan niya. Kapag ka kumihiling ka ng bagay, may gusto kang hilingin, sasabihin mo, Ya Rabbi, Ya As-Samaa, O Panginoon ko, ang tagapakinig, all hearer. Doon mo kinukonek yung dalawang sitwasyon sa katangian at pagiging Panginoon niya na siya lang ang pwedeng magbigay. Ibig sabihin, ano man ang nandoon sa 99 names niya, ang Panginoon lang ang pwedeng magpagalaw. Kasi yun ang katayuan niya bilang Panginoon. Ang pakilusin ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa sa pamamagitan ng 99 niyang pangalan. Later on, maintindihan natin ito. Sa ngayon, parang magiging magulo siya sa pangunawa nyo. Bakit ganun ang pagkakahati-hati niya, pero isa naman siya. Ibig sabihin yung Tauhid Uluhiyya, siya ang Allah. Yung Ar-Rububiyya, siya rin yung Allah, pero siya yung Rab. Siya yung Panginoon. At yung 99 names, ay yung pangalan din ng Allah yon. Ang crowning niya is Allah. Ang pangalawang pangalan niya is Al-Khaliq, tapos Ar-Razzaq, Ar-Qadir, As-Samaa, Al-Hudud, etc. etc. Siya rin yun. So kung siya rin yun, ibig sabihin, yung Tauhid Uluhiyya, Ar-Rububiyya at saka Tauhid Al-Husna Asma wa Sifat ay iisa lang din siya. Kaya papunta siya dun sa taas as Tauhid, oneness. Pero kailangan natin siyang maintindihan at malaman natin kung paano natin mauunawaan ano ba ang pagkakaiba ng tatlong ito sa sitwasyon niya. Kapag naunawaan natin ito, ay malalaman natin na lahat pala na nangyayari sa pagitan ng langit at lupa, ang nagpapakilos ay yung 99 names and attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung 99 name and attributes na yun ay siya yung Rab, siya yung Panginoon. Lahat ng mangyayari sa pagitan ng langit at lupa ay ang kumikilos doon is yung 99 names. Paano nangyari yun? Diba, sabi natin, ang Allah Al-Khaliq, siya tagalikha. So, ibig sabihin, siyang lumikha ng lahat sa pagitan ng langit at lupa, pati ang impyerno at paraiso. Siyang lumikha. At kung ano man ang mga hinihiling ng mga tao, humingi siya ng awa. Pag humingi siya ng awa, sino lang pwede magbigay ng awa? Ang Allah, Ar-Rahman. So yung pangalan niyang Ar-Rahman, yun ang ginagamit niya para ipagkaloob niya ang awa sa kanyang mga nilikha. Katulad na lang ng isang elepante na kapag tumayo at matatapakan niya yung anak niyang maliit, ay iniiwas niya ang paa niya. At yun ay part ng Ar-Rahman. Hindi lamang yung Ar-Rahman na mercy na sinasabi natin ay yung naawa tayo sa tao o yung damdamin ng awa, kundi pati na yung pagsikat ng araw sa umaga at paglubog ng araw ay awa pa rin. Dahil merong mga parte ng bansa, parte ng mundo na may mga bansa na ang araw ay continuous at walang gabi. At mayroon ding mga bansa na puro gabi lang at walang araw. Pangalan din niya As-Salam. Sa pagiging As-Salam niya, hinihingi natin ng kapayapaan. Siya lang pwede magbigay ng kapayapaan sa lahat ng lugar. Kaya siya ang magpapakilos ng mga bagay na yon. Ibig sabihin, ang
99 names and attributes niya, ito ang nagpapagalaw ng lahat ng bagay sa pagitan ng langit at lupa. Para maintindihan natin yung tauhid, kailangan natin aralin yung 99 names and attributes. Kapag yun ang inaral natin, siguro sa first 8 names pa lang niya, maintindihan nyo na natutunga ng lahat ng nagpapagalaw sa pagitan ng langit at lupa ay ang Panginoon. At yung 99 names niya ay talagang nag-i-exist at mayroong ginagampan ng mga anong tawag dito? May mga ginagampanan na mga bagay na naaangkop sa kanyang pangalan na nababanggit. Sa susunod na lesson natin, aralin natin yung 99 names and attributes. Kasi kung hindi natin aaralin yung 99 names and attributes, hindi natin mauunawaan yung ar-rububiyyah at saka al-husna asma wa sifat. Kailangan aralin mo yung 99 names para maintindihan mo yung tauhid rububiyyah. Kapag naintindihan mo yung 99 names at nakuha mo na ang connection ng rububiyyah at saka tauhid al-husna asma wa sifat, doon mo pa lamang maiintindihan yung tauhid uluhiyyah. Yung pagsasabi ng la ilaha illallah ay tauhid uluhiyyah yon. Walang dapat sasambahin Diyos maliban kay Allah. Pero hanggang doon lang yung kaalaman na yun, na dapat walang sambahin Diyos maliban kay Allah. Lahat ng Muslim alam yun. Ngunit, ano ba ang kahulugan ng tauhid uluhiyyah? Hindi mo siya maintindihan kung hindi mo alam ang 99 names and attributes. Ano ang koneksyon niya sa rububiyyah? Kapag naintindihan mo na ang kaugnayan ng dalawang sitwasyon ng kategorya niya, ay doon mo pa lamang maiintindihan kung ano ang tauhid uluhiyyah. Kapag kayo na ang pumasok, nakuha mo na at naintindihan mo na ang al-husna asma wa sifat at rububiyyah, at pumasok na doon ang pagkaunawa mo sa tauhid, doon pa lamang mabubuo ang iyong akida. At doon pa lang magiging tama ang iyong akida. Na kahit na ano pa ang marinig mo, kahit na ano pang hadith ang mga banggitin nila o kung ano pang mga katuruan o mga bagay na pamamaraan sa pananampalataya ang turo nila sa iyo, o sabihin sa iyo na itong tama, hindi mo na sila gustong intindihin kasi naiintindihan mo na yung akida mo sa pamamagitan ng tauhid. Kapag yung tauhid nang nakuha mo, wala nang pwedeng magpabagsak sa iyo. Kasi yun lang naman ang dala ng mga propeta, yung tauhid, la ilaha illallah. At anumang bagay na mga nakapalugtod, mga sunna at mga hadith, ay yun ay mga bagay lamang na mga result ng pagkakaunawa sa tauhid. Kaya kapag yun ay naintindihan natin, hindi na mabubuwag ang akida mo. Ang tandaan lang natin muna, ang ibig sabihin ng akida ay paniniwala. Kung hindi mo kayang paniwalaan ang isang bagay, kung hindi mo kilala. Bakara, maniwala ka sa hindi mo nakikita. Al-Ghaib. Sabi doon sa Surah Bakara, yun ang unang-una. Yun, unang-unang aya yun sa Surah Bakara. Ang sabi doon, Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib
So sabi niya, itong aklo na ito, ang Quran na ito, ay Alladin. ibinaba para sa mga tao na naniniwala sa hindi nakikita. Ano yung hindi nakikita? Mhm. Maraming tao na hindi naniniwala sa hindi nakikita. Ngunit, kasinungalingan yun. Kasi sabi nila, to see is to believe. Logically, kapag sinabi mong to see is to believe, loko-loko ka. Bakit loko-loko ka? Kasi gagawin mong policy sa sarili mo ang to see is to believe. Kapag may nagpapaliwanag sa iyo Mhm. tungkol sa bagay na katulad ng religion, meron bang Diyos o wala, sabi niya, to see is to believe. May nakakita na ba ng Diyos? Wala. O bakit ka naman naniniwalang may Diyos? So ang policy niya is to see is to believe. Kaya nga, yung Quran, sinabi doon, ito ay aklat na binaba sa mga naniniwala sa mga hindi nakikita. Ano yung mga hindi nakikita? Ang Diyos hindi nakikita. Yung Mhm. espiritu ng tao nakikita ba? Hindi. So, ngayon kapag ang tao nagsabi na to see is to believe, siya ang unang loko-loko. Kasi sasabihin niya, maniniwala lang siya kung makikita niya. Kapag tinanong mo kung mayroon siyang kaluluwa, sabi niya, oh meron. Nakikita mo ba ang kaluluwa mo? Hindi. So nagsinungaling na siya kung Mhm. sinabing to see is to believe. Kapag pag Mhm. tinanong mo siya, alam mo bang may hangin? Oo. Nakikita mo ba ang hangin? Hindi. Sabi mo to see is to believe. Ibig sabihin, niloloko niya unang-unang sarili niya kapag sinabi niyang to see is to believe. Yung to see is to believe ay mga lingwahe ng mga arroganting ignorance. Arrogance tsaka ignorance ang Hmm. katangian ng Parang tao na nagsasabi ng ganyang bagay. To see is to believe. Kasi unang-una nga niloloko niya ang sarili niya. Hindi siya maniniwala kung hindi niya mhm. nakikita. Ngayon, Mm. kapag sinabi sa kanya, oh, meron bang hangin? Wala ngang hangin, hindi nakikita, pero naniniwala may hangin. Eh kapag sinabi mong huhulihin ko ang hangin, maniniwala ka ba na mahuhuli ko ang hangin? Sasabihin rin niya, paano mahuli yung hangin? O di ang gawin mo, umutot ka at ilagay mo yung kamay mo sa pit mo, tapos ilagay mo sa ilong niya kung di niya maamoy yung utot. Hindi nahuli mo. O, hindi pa rin niya nakita. Pero nangyari, kaya lang, hindi pa rin siya maniniwala doon kasi paninindigan niya yung to see is to believe. Kaya dalawa lang ang katangian ng to see is to believe. Siya ay ignorante at saka siya ay arrogante. Huwag niyong gagawing policy yung to see is to believe kasi ignorance yun. Proceeds to bidding. Kaya doon sa Quran, yun ang unang-unang aya. Kasi ang mga tao nga, kapag ka mga unseen, ang mga unseen katulad ng future, sasabihin ng magulang sa anak, anak, paglaki mo, ano mo gustong maging? Mhm. Sasabihin niya, magiging engineer ako. No? Unseen yun, unseen. Pero naniniwala siya sa kanyang sarili na magiging engineer siya. Yun yung mga sinasabi na naniniwala sa hindi nakikita. So, future, Oh. hindi mo siya nakikita, pero Mhm. naniniwala ka na ganun. At yung mga tao na mayroong mga ganong katangian, sila yung kinakausap ng Allah. Kasi yung sabi nga niya, naniniwala sa hindi nakikita. Nakikita mo bang Allah? Hindi. So, naniniwala kay Allah? Oo. Kaya yung Mm. Quran ay para sa mga tao na naniniwala sa hindi nakikita. Itong mga Muslim, sabi na, oh, meron yung jinn. Nakikita mo ba yung jinn? Hindi. Pero Hindi. naniniwala kang may jinn. Bakit? Kasi sinabi sa Quran na merong jinn. At Mhm. sila ay another creation. So pinaniniwalaan mo pero hindi mo nakikita. Kaya doon palang simula ng Quran,
ay ini-emphasize na doon kung sino lang ba ang mga kakaunawa ng laman ng Quran. Ang mga kaunawa lang ng laman ng Quran ay yung mga mayroong paniniwala. At ano ba yung paniniwala? Akida. Yun. Yung tauhid na pinaka-base ng akida ay base ng unseen. Kasi unang binabanggit doon, kaysa sa pagiging Diyos. Nakita mo ba may Diyos? Hindi. Sabi, ang Panginoon na nagpo-provide ng lahat ng bagay, siyang lumikha ng langit at lupa. Nakikita mo yung langit at lupa, pero hindi mo nakikita yung lumikha. Nakikita mo ba yung Panginoon na lumikha ng langit at lupa? Hindi. So sabi mo ang Diyos ay mawain, mahabagin. Siya ang tagapagbigay ng kailangan ng mga nilikha niya. Nakikita mo ba yung mga ginagawa ng mga bagay na yun? Yung nagbibigay siya ng provision, yung nakikinig siya sa panalangin ng tao, nakikita mo ba yun? Hindi rin. Kung titignan mo yung simula ng aya ng Surah Baqarah at yung tauhid, ay konektado yon. Kaya nga, yung simula, ang sinabi doon, ito'y aklat para sa mga naniniwala sa hindi nakikita. Ngayon, kung hindi mo aaralin yung tauhid, hindi mo rin mauunawaan ang kahulugan ng unang verse ng Surah Baqarah. Kailangan maintindihan mo yung tauhid. Kapag naintindihan mo yung tauhid, kasi yung tauhid is akida sa hindi nakikita. Hindi ito akida dahil Muslim ka. Hindi ito akida ng Islam. Yung akida na yun is paniniwala mo hindi sa Islam, kundi paniniwala mo sa hindi mo nakikita. Ayon doon sa unang verse ng Surah Baqarah, ito ay aklat sa mga taong naniniwala sa hindi nakikita. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa hindi nakikita, ay huwag ka na magbasa ng Quran kasi wala kang maintindihan. At huwag mo na rin aralin yung tauhid kasi hindi mo maintindihan. Para maintindihan mo siya, kaya ang dapat talagang nauunang pinag-aaralan is yung akida mo. Yung akida mo, yung paniniwala mo. Saan ka magsisimula sa paniniwala mo? Magsisimula ka sa tauhid. Katulad halimbawa na sabihin natin, Bismillahirrahmanirrahim. So yan, pinaliwanag ko yung kahulugan ng yung tatlong pangalan niya na Allah, Ar-Rahman, tsaka Rahim. Paano pa? Yung ibang pangalan niya na yun, kapag inaral natin, doon pa lang unti-unti mong maunawaan na yung tinatawag na Al-Husna. Ibig sabihin Al-Husna means beautiful. Beautiful, magaganda. Kapag sinabi yung maganda, ibig sabihin hindi pangit. Pero kapag inaral mo siya, malalaman mo na magkasalungat pala yung 99 names. Paano magkasalungat? Para siyang positive and negative. Bibigyan kita ng halimbawa. Sabi mo doon, Bismillahirrahmanirrahim. Pangalan ng Allah, ang maawain at mahamagin. Maawain ng Diyos at mahabagin. Diba? Maliwanag yun, naintindihan natin, maawain siya at mahabagin. Ayon doon sa dalawang pangalan na binanggit. Pagkatapos babasa mo yung Al-Fatihah, sasabihin mo Maliki Yawmiddin. Ikaw ang hari sa araw ng paghukom. May paghukom pala. Para sa yung paghukom? Huhukuman niya ang mga tao sa ginawa nila kung may kasalanan o wala. At kapag siya ay mabuti, punta sa paraiso. At kapag siya ay masama, punta sa impyerno. O di nagkasalungat ngayon yung Malik at saka yung Ar-Rahmanir-Rahim. Sabi mo, mahawain pagkatas magtatapon siya ng tao sa impyerno para sunugin, parusahan. Magka-contradict, di ba? Paano mo yung tatanggapin na Al-Husna wasifat yung 99 names niya kung magkakakontra yung mga pangalan niya? Doon mo ngayon aaralin bakit tinawag siyang magandang pangalan. Magkasalungat naman, may positive at saka negative. Ang pwede mong tanggapin doon, Ar-Rahman tsaka Rahim. Yung Malik, hukuman niya ang mga tao at itatapon sa
impyerno at parurusahan, di nawala yung Ar-Rahman-Ar-Rahim. Yun ang pagkakaintindi natin. Ngunit hindi. Kasi ang ibig sabihin nun, yung Malik ay magandang pangalan niya. Siya ay hari. Hari is prestigious yun. Ngunit, yung pagpaparusa niya sa impyerno ay hindi dahil sa pangit ang kahulugan ng pangalan niyang Malik, kundi ito'y maganda sapagkat nandoon yung justice. Anong ibig sabihin nandoon yung justice? Ibig mo sabihin, kung hindi siya magiging Malik at hindi siya maghuhukom sa araw ng paghuhukom, papayag ka ba na ang kumatay at nanggahasa sa anak mo at pinutulan ng ulot kamay, makikita mo doon sa paraiso na pakapi-kapi? At pakuya-kuya-kuya sa upuan niyang maganda. So, hindi ngayon magiging maganda yung pangalan niyang Malik para itatambal mo yung Malik doon sa Ar-Rahman tsaka Rahim. Kung ang taong gumagawa ng masama ay makikita mo rin sa impyerno at nagpapakasasa sa kaligayahan doon at wala siyang parusa. So, ibig sabihin, ang pagkakontra ng mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maganda sa right side, hindi sa left side. Kaya ang pagiging Malik niya, being a king on the day of judgment, is not worse being to the left side, but being to the right side. Ano yung being to the right side? Forgiving justice. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kapag subukan mong tingnan ang kwan, subukan mong tingnan ang 99 names. Buksan mo dyan sa internet at tingnan mo ang 99 names. Intindin mo ang mga meaning niya. At maunawaan mo, magkakasalungat siya. Katulad halimbawa, yuhi wa yu'mit. Yuhi wa yu'mit, ibig sabihin, the life giver and the life taker. Magkakontra yun. Life giver tsaka life taker. So, paano siya magiging beautiful names? Magkakontra siya. Yun ang mga dapat na maiintindihan natin doon sa tinatawag na al-husna asma wa sifat. Kapag hindi ipinaliwanag o hindi naunawaan ang 99 names of Allah, kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nasa ulo mo ang 99 names, pasok ka sa paraiso. Kung maintindihan mo siya ng tama sa pangunawa sa kahulugan niya sa pagkakaroon niya ng 99 names. Ngayon, kung hindi mo naintindihan at nasa ulo mo lang yung pangalan niya, ay talagang sasabihin mo, paano naging maganda yung magkakasulungat naman. Ibig sabihin, kapag kayo nang nasa mentality mo, hindi mo naintindihan ang 99 names and attributes. Kaya inshallah, dadaanan natin sa lesson natin yung 99 names. Inshallah sa sunod na Sunday, umpisa natin yung first 8 beautiful names ng Allah. Kaya lang, ang isang pangalan niya siguro mahaba-habang timings. Bawat isang pangalan kasi masyadong maraming paliwanag. Ngunit itong mga pangalan niya ay kahit na magkakaiba yung mga pangalan niya, magkakaugnay silang lahat. Magkakaugnay na parang silang kadena na nagkadugtong-dugtong na hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay. Na kapag tinignan mo siya, iba-ibang pangalan. So, isipin mo mga hiwa-hiwalay, ibang pangalan, ibang kategorya, ibang kahulugan. Pero kapag tinignan mo, hindi maglalayo ang mga katangian na yon sa kanyang mga pangalan dahil kung paano na-execute yung manifestation ng magaganda niyang pangalan, doon mo palang maintindihan kung paano nagkonekta yung 99 names sa pagiging Panginoon niya at kung paano nila
na ilagay yung kabuuan ng pagiging uluhiyya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga siya pumapasok sa tauhid kasi kahit na nakategorize siya sa tatlo, lumalabas pa rin siya na iisa lang. At yun ang yung bagay na mahirap maintindihan. Yan pa ba kayo? Dito pa po, Ustad. Wala lang po signal. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So kung Opo. isipin niyo, paano niyo iintindihin yung 99 names and attributes? Masasaulo mo siya, pero paano mo siyang iintindihin kung walang magpapaliwanag? Ang alam niyo lang kung paano ang magiging resulta lang nito kapag naintindihan niyo na yung 99 names and attributes, yun na ang panahon na wala na kayong pakialam sa mundo. Hindi niyo na iniisip yung magiging manhid na kayo sa mundo. Yung pera hindi mo na hihingi, hindi mo na sasabihin atin ni Pulos, hindi na, wala nang ganun, mawawala na yon. Kapag naintindihan mo yung 99 attributes, hindi mo na iisipin yun. Bakit? Kasi naintindihan mo na yung 99 names and attributes na alam mo na yan ang nagpapakilos sa lahat ng bagay na nilikha. Na alam mo kung saan siya magsisimula at kung saan siya matatapos. Alam mo na yon. Wala ka ng question eh. Ngayon, kapag naintindihan mo yung 99 names and attributes, wala ka nang itatanong. Ano ibig sabihin kapag wala ka nang itatanong? Wala ka nang kailangan. Doon ka na magiging complacent sa buhay mo. At yun ang pinakamahirap abutin. Na kapag umabot ka na doon, naabot mo na yung tinatawag na ihsan. Mas mataas sa iman, mas mataas sa pananampalataya. Ihsan? Ihsan. Ano daw? Ihsan? Ustad? Ihsan. Mas mataas yung sa pananampalataya. Yung pananampalataya is faith. Lahat ng tao mayroong faith. Lahat ng religion mayroong faith. Pero ang Islam lang ang mayroong mas mataas sa faith. Kasi meron tayong ihsan. At nakaugnay na naman yung ihsan saan? Doon sa first ayan ng Surah Baqarah. Yung ghaib. Kasi ang ihsan ay yung naniniwala kang may Diyos na hindi mo nakikita pero nakikita ka niya. Kaya sa Surah Baqarah yung ayan na yon, sabi niya, ito'y binaba na aklat. Sabi niya, para sa taong naniniwala sa hindi nakikita. So, ibig sabihin, merong nagbigay, merong nakita sa iyo, binibigyan ka niya ng hidayah, pero hindi mo siya nakikita. Ganun kalalim yung tauhid. Ganun kalalim yung al-ghaib. Kaya kapag ka naintindihan mo na yung 99 names and attributes, subhanallah, wala ka nang hihilingin. Makakalimutan mo na lahat. Pati yung ate ni Akel, wala na. Hingi ka ng pagkain din. Ano lang. Kaya ang problema natin ay kulang ang ating panahon sa pag-aaral. Kulang ang edad natin para alamin natin lahat ng bagay. Kaya merong hangganan ang lahat. At tuloy-tuloy lang ang buhay ng tao ay tuloy-tuloy. Hindi dahil namatay ka, tapos na. Kasi yung buhay natin dito sa mundo, ang tinatawag na hayatul dunya. Hayatul dunya. Or dar al dunya. Dar means home. Dar al dunya, yung buhay mo sa mundo. So, ibig sabihin, buhay ka sa mundo. At kapag namatay ka, yun naman ang tinatawag na dar al barzakh or hayatul barzakh. Ibig sabihin, life beyond the grave. Ibig sabihin ng life beyond the grave, yung buhay mo sa likod ng kamatayan. Anong nangyayari doon sa likod ng kamatayan? Nangyayari sa loob ng libingan. Yun, yung subject na yan, or yung topic na yan, pag dyan tayo pumasok,
kikilabutan ka na, matatakot ka na, at lahat ng bagay na hindi mo ay gusto mo nang iwasan. So yung Hayat al-Barzakh ay doon nagsisimula ang punishment. Mayroon tayong tinatawag na punishment of the grave. Iba rin yung punishment sa dunya. Yung dito sa mundo, yung sabi nila, punishment dito sa mundo, tinatawag nilang karma. No? Iba rin yung punishment sa grave. At iba rin yung punishment sa Dar al-Kubra. So tatlo yung dadaanan natin, Dar al-Dunya, Dar al-Barzakh, Dar al-Kubra. Yung Dar al-Dunya yung buhay natin sa mundo. So, mayroon tayong mga mali, nagkakaroon tayo ng kaparusahan. Tawag natin dyan, karma o kung ano man. Dar al-Barzakh is yung buhay mo sa likod ng kamatayan. Anong nangyayari sa libingan? Anong nangyayari sa buhay mo roon? Anong kaparusahan ang dinadanas mo doon? Anong kaginhawa ang dinadanas mo doon? Meron ba? At yung Dar al-Kubra, ito yung final judgment sa Dar al-Kubra. Ibig sabihin, mula sa buhay, mamamatay, bubuhayin muli. Kapag binuhay kang muli, so doon ngayon mapupunta yung tinatawag natin na sinasabi natin sa shahada na wa asyadu bil qadri khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala, na ako'y naniniwala sa anumang mabuti at masama na magiging destiny ng mga nilikha. Pagdating ng panahon, nahuhukuman ang mga tao ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang sinasabi natin na qadar, kung ikaw ay mapupunta sa impyerno o sa paraiso. So, katulad ng dapat nating unawain, ang pagpasok sa impyerno at paraiso ay choice yun. Choice. Choice. Anong choice? Ibig sabihin, tayo ang magdi-decide nun. Kung papasok ka ba sa paraiso o sa impyerno, ikaw lang ang nakakaalam. Gusto mo bang pumasok sa impyerno? Sabi mo, ayaw mo. Pero lahat ng gawain mo naman papunta sa impyerno. Kaya choice yon. Ikaw ang pumili na mapunta ka doon. Ang Allah, ayaw niyang mapunta mga nilikha niya sa impyerno. Pero nilikha niya ang impyerno kasi binigyan tayo ng free will na mamili kung ano ang masama at mabuti. At yung pagpili natin ngayon, alam din niya na maraming pipili sa papunta sa impyerno. Kaya yung mga pipili doon, kaya niya ginawang impyerno kasi alam niya may pupunta roon dahil mayroong pipili. At hindi natin pwedeng isisi kay Allah kasi pagdating doon sa kabilang buhay ay sasabihin niya sa atin anong ginawa mo. Etong ginawa mo, ganyan, 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 pero ayaw kitang pumunta sa impyerno, kaya lang, ikaw ang may gusto, ikaw ang pumili nun. Kaya yung, balik na naman tayo doon sa unang aya, naniniwala sa hindi nakikita. Yung hindi naniniwala sa hindi nakikita, ano yung hindi nakikita? Na kapag sinabi na, pag gumawa ka ng masama, di ka manampalatay, mapunta sa impyerno. So, walang naniniwala. Kaya kahit na anong paliwanag mo o kahit sabihin mo sa mga tao, makinig kayo, matakot kayo kay Allah, tanggalin niyo yung paniniwala sa maling pamamaraan, pumasok kayo sa Islam, walang makikinig sa iyo. So, choice nila yon. At yung choice na yon, yun ang magdadala sa kanila sa impyerno. Kaya tao ang lilikha ng daan niya papunta sa paraiso at impyerno. Hindi ang Allah. Tinakda lang niya lahat ng bagay, pero binigyan niya tayo ng choice. Tinakda niya ang impyerno at paraiso. Ready-made na yan pareho. Pero tayo ang pipili. Gusto ba natin sa paraiso o sa impyerno? Parang katulad din yan na kapag nandoon ka sa handaan, pumunta ka sa handa, sa kasalan o kung ano man, mayroong nagpakain, o kahit sabihin natin iftar, sa dami ng pagkain na sa harapan mo, hindi mo kakainin lahat. Pipiliin mo lang yung gusto mo. Choice mo pa rin yun. Ang pinili mo, pwedeng hindi gusto ng katabi mo. Kanya-kanyang gusto yan. Kanya-kanyang choice. Kaya hindi natin magpipilit ang tao kung gusto niyang kampi ng impyerno o paraiso. Ang sinabi lang sa atin, sumunod ka. Itong sinasabi ng Allah, gawin mo ito, gawin mo yan. Huwag mong gawin yun, huwag mong gawin yan.
Kaya nga, yung aklat, andoon pa rin. Ang warning pa rin, andoon pa rin sa unang verse, di ba? Ito ay aklat para sa mga taong naniniwala sa hindi nakikita. Ano yung hindi nakikita? Yun yung destiny. At yun din ang Allah. Eh ano bang Allah? Destiny. Bakit naging ganon? Eh, kaya nga ang pangalan niya Al-Qadir, the source of destiny. Kaya kahit na saan mo dalhin, kahit yung 99 attributes ng Allah, kaya sabi ko nga, yun ang nagpapakilos sa mundo. Sa pagitan ng langit at lupa, yun nagpapakilos. So, paano nagpapakilos? Ang pangalan niya Al-Qadir, isa sa pangalan niya Al-Qadir. Ano yung Al-Qadir? The source of destiny. So, sino ang destiny? Ang Allah ang destiny. Siya ang tagagawa ng destiny. Eh, sabi niya, pupunta ka sa paraiso, pero pinili mo yan, napunta ka sa impyerno. Eh, yun ang destiny. So, ibig sabihin nun, yun pa rin ang nagpapakilos sa pagitan ng langit at lupa, yung destiny. At sino yun? Yun ang Rububiyyah. Ngunit, sino ang gustong pumunta sa paraiso at impyerno? Ikaw ang pipili. Dahil bigay niya sa iyo yung free will. At yung free will mo is a gift from Allah. Gift niya yun sa iyo para hindi ka makapagreklamo pagdating ng Day of Judgment. So sabihin mo, di ba ikaw ay Ar-Rahman, Ar-Rahim? Bakit itatapon mo ko sa impyerno? Sasabihin niya sa iyo, akong Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pero ayaw kitang pumunta sa impyerno. Kaya lang, binigyan kita ng kalayaang pumili. Kung ano man ang pinili mo, ay ikaw ang may gusto nun. Kaya hindi mo pwedeng i-contest o magreklamo kapag sa pagdating ng araw ng paghukom, hindi ka pwedeng magreklamo sa Allah na bakit mo ko itatapon dito. Ipapakita niya sa iyo sa screen ng buhay mo. Lalabas yung parang sini. Papanoorin mo magmula nung may ilalabas sa harapan mo na parang sinihan, malaking screen. At mapapanood mo magmula magkita ang nanay at nanay mo at pagkatapos nagsiping sila at nabuo ka, pinanganak ka, nagsimula kang dumapa, nagsimula kang tumayo, nagdamit ka, nag-aral ka, nagtrabaho ka, nag-asawa ka, nagkaanak ka, nagkapamilya ka, mapapanood mo yung buong buhay mo doon sa screen. Kaya yung laptop, yung telepono, yung sinihan, it's only a photocopy. Meron yan doon sa paraiso. Ano man nakikita natin dito, meron doon. Bakit? Sino bang source of knowledge? Ano bang pangalan ng Allah? Isa sa pangalan niya is Al-Alim. Ano yung Al-Alim? The knowledgeable. So kung natuto ka lang gumawa ng laptop at mapalabas mo dyan sa screen kung anong gusto mong ilabas, ay ginagaya lang yung screen na panunuorin mo pagdating ng Day of Judgment. It's just a photocopy. Sino nag-inspire para gumawa ang tao ng laptop at saka ng sinihan? Si Shaitan. Si Shaitan na nakakaalam na mayroong screen doon sa kabilang buhay. At si Shaitan na nag-inspire sa tao para ma-invento yung laptop, yung computer, at kung ano-ano pa, at yung sinihan. Pati yung mga sound system. Si Shaitan lang nag-inspire niyan. Kasi nakita niya ng lahat kung anong meron doon. Pati yung alak. Doon, sa paraiso, batis ng alak. Pero ang composition ng alcohol doon ay kapag iniinom mo, hindi ka malalasing, swabing-swabe lang siya. Hindi ka malalasing kahit uminom ka ng uminom. Kaya dito, in-inspire din niya ang tao kung paano gumawa ng alak by fermentation. Kaya lang, hindi perfecto kasi hindi naman niya nakuha ang eksaktong recipe. Kaya ang nangyayari, lasing ang tao kapag ka uminom. Ayun, kung iisipin mo kaya sabi ko, lahat ng bagay na nangyayari dito ay umiikot sa 99 names and attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binanggit natin ang pangalan ng Allah at i-connect natin siya o i-synchronize natin siya sa isang pangyayari, hindi yun papalya. Talagang pasok na pasok ang mga pangalan niya sa lahat ng klase ng pangyayari sa pagitan ng langit at lupa.
Kaya nga kapag naintindihan mo yung 99 names and attributes, subhanallah, wala ka nang maramdaman, manhid ka na. At ang mabubuo sa iyo ay ano, yung unang-unang dapat na matutunan ng mga Muslim, yung takwa. Kaya nga, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagdarasal, sa tagal niyang nakasujud, ayaw niya nang tumayo at nabahala na ang mga tauhan niya. Hanggang sa nung tumayo siya at nagtaslim na siya, sabi ng mga tauhan niya, "Ya Rasulullah, natakot na kami, kala namin patay ka na. Bakit sa tagal ng panahon, hindi ka man lang tumayo, hindi ka man lang gumalaw?" Sabi niya, ako'y nagdarasal, ako'y nagpapatira pa kay Allah. Ang sabi ng mga tauhan niya, yun na nga sabi niya, "Ya Rasulullah, di ba kilala mo ang Allah? Hindi ipadrino mo ang Allah. Kasi kilala ka niya, kilala mo siya." Anong sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun ang dahilan. Kilala ko ang Allah. At dahil kilala ko ang Allah, mas gusto kong nakasujud ako na mamatay na lang ako nakasujud. Subhanallah. Ibig sabihin, the more na makikilala mo ang Allah, yung takot mo ay tataas ng tataas. Yung takwa mo tataas ng tataas. At anong sabi ng Propeta Muhammad? Sana mamatay na lang ako habang nakasujud. O kaya mamatay ako habang nag-aayuno. Subhanallah. Ano yung sabihin nun? Wala naman siyang kailangan sa mundo. Yun yung sinasabi ko. Pag wala ka ng tanong, naunawaan mo na, wala ka ng tanong, yung sabihin, wala ka ng kailangan. At habang naiintindihan mo, habang naiintindihan mo yung mga bagay na yan, yung 99 beautiful names niya, unti-unti, ang takwa mo, yung consciousness mo sa Allah, yung takot lahat, nandoon na. Pero yung kawalan mo na ng na mundo, yun ang pinakamataas na parte. Naintindihan niyo ko? Opo, Ustad. Okay lang kayo? Signal lang, Ustad, nawawala. Ano nangyari sa inyo? Signal, Narinig niyo ba Ustad, yung mga nawawala sinasabi ko? Yung 99 names. Wala kayong tanong? Hindi bali, naka-record naman. Oh, ano na, okay na? I-stop na natin. Magmamagrib Marami na akong tanong na sa dito. utak pero nakalimutan ko. Sa sunod ilista ko ha. Kaya nakalimutan ko Billah. talaga. Hindi, galing yan doon sa sa dawa mo last class natin last Sunday. Kasi pinakinggan ko siya buong Uy, 4 hours. mo. Ano yun? Wala eh. Kasi nung pinakinggan ko, naka-earphone ako, nagtatrabaho. Kasi mag-isa ako sa Anong bahay. tanong mo? Wala akong makitang ballpen at saka papel that time. Kaya pakinggan ko ulit siya tapos itatanong ko sa'yo. Alam niyo namin next month, mayroon kasi akong bakasyon na 1 buwan dito. So makapag-focus ako mag-aral. At saka yan, inshallah. So maybe by that time, kailangan ko ng homework na more on writing. Kasi yesterday talaga, hindi ko alam paano gawin. No idea. Pero nagawa ko, masala nagawa ko siya. Pero daming bura yun. Ang daming bura. Binura ko ng binura hanggang perfect siyang sulat. Yeah, kaya pala. So, kailangan ko na more on writing. Na ano.
May kulang ka lang na tashkil. Oo, pinakita ko nga ni Shai kagabi. I'm so proud for myself. Sorry, alhamdulillah. Review mo kasi No, ako. yung pagbasa mo doon, Ang basa, hindi mababasa ng kapagpawala yung nakakabasa nga ako ng tashkil niya. kaunti. Sa totoo lang, nakakabasa Pero na ako. tama naman yung mga letra mo lahat, pati connection. Pero ang Alhamdulillah. pagsulat, ang hirap siya. Ang yabang ko nung alphabet lang eh. Pero nung connecting na, oh no. Ibang-iba siya. So, kailangan lang ng control sa kamay kasi Huwag ang kang sulat, mag-alala kasi bibigyan ko kayo ng assignment. At yung assignment yun yung pagsusulat na maghahasa sa inyo pagsulat. Galing kayo sa pagsulat kapag kayo nang binigay ko. Inshallah. Inshallah. Pero hindi ako makapaniwala talaga na nagawa ko siya. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko, pag nagawa ko, dapat nakaupo ako, relax ako. Gawin ko siya as in full focus, 100% nakapokus doon. Kasi kung hindi, syempre hindi mo siya magawa. Kung nakapokus, ayun. Tumabas doon. Inshallah. Okay na? Sa sunod na Sunday na uli, inshallah. Yung 99 names na yun, Ustad? 99 names po? Yung 99 names sa Sunday, umpisa natin. Next lesson po. At kailangan yun kasi yun ang magpapatibay ng akida. Ustad, yung sa 99 names ba, halos pare-parehong may mga meaning na halos pare-pareho. Magkakaiba yun. Kaya nga sa Christian, number 1 sa kanila ay God is love. Love, number 1 yun, God is love. Sa Islam, yung love na pangalan ng Diyos ay number 49. Number 49. Ang pinakamataas na pangalan niya bago umabot sa love ay puro mercy. Iba-ibang klase yung mercy. Hindi pare-pareho yun. Opo. Parang katulad ng patient ng suffer. Magkakaiba rin ang kategorya nun. Hindi pare-pareho. Katulad ng kaluluwa, nafs. Yung kaluluwa natin. Ang alam natin, isa lang. Pero 4 ang kategorya niya. Kailangan din i-explain siya. Asya, itatanong ko ba yung pinakita ko sa iyo kahapon? Alin? Yung sinabi na 40 days. O kasi may nakilala ako sa Pam Jumeirah dati na binati niya ako. Sabi niya, Muslim ka ba? Sabi ko, ano po, balik Islam po. Sabi niya, Muslim daw siya. Galing siya na Mindanao eh. Hindi lang siya talaga nag-abaya simula nang nandito na siya sa Dubai. Pero may old na din siya, halos kasing edad ko siguro. And then tinanong niya sa akin yung account sa Facebook kanya, kaya naging makikita ko lahat na post niya. Last hindi ko alam kung kailan yun, basta nagsabi siya na yung mama niya namatay. Kauwi niya ng Pilipinas, tapos pagbalik na dito namatay. Ngayon, kahapon, may nakita akong post, which is sabi niya, pa 40 days ng mama niya. Pinakita ko ni siya, nagsuman sila, pero lahat sila nakataklok bunga. Itinanong ko na siya, ano Christian to? Yun. May 40 days ba tayo? Paano yung usdat pala? Ito pala, tama yung sa labas, hindi siya nakabalot. Pero may nakita ako, dun sa may MOE, Muslim siya, babae, nagbabalot. Nagdarasal 5 beses, pero paglabas, walang balot. Usually, marami din ako nakikita na gano'n na papasok sila, magpapalit lang sila ng pangdasal sa loob ng MOE.
sa loob ng masala. Pero pagkatapos nun, tanggalin kasi 'di ba meron naman tayong kunwari may sajada, may damit na pangpatong, ganun. Choice nga 'di ba? Siguro choice niya 'yun. Yung mga sila kasi ay ano yan, sa Mindanao kasi, yung mga dalaga pa, hindi nila inuobliga. Kapag nag-asawa na lang, sa kanila inuobliga na magbalot. Pero hindi yan tama. Kaya nga, sabi, mahirap din, no? Ang Yun nga. sabi ko, Siguro dahil takot siya mawalan ng trabaho. Kasi maganda yung trabaho niya eh. nakalagay Sa sa, siya, sa nakita ko eh. Quran. Sa channel siya nagtatrabaho eh. Pinabalaan ng mananampalataya sa Surah Fatir, ayat 35, verse 5. Na sabi ng Allah, mag-ingat ang mga tao at ang pangako ng Allah ay katotohanan at huwag tayong mailigaw sa mga nakikita natin o naririnig natin na nagmumula sa mga tagapagligaw sa pananampalataya. So katulad ng mga nakikita nyo na magsasala kapag nasa masjid tapos wala mag-alis ng abaya kapag lalabas, na iisipin mo, ay pwede pala yung ganun. Pwede lang yung para sa mga ignorante. Hindi yun pwede sa mga mananampalataya. Kasi kaya nga sabi ko, di ba, kailangan mong malaman yung 99 names. So, ibig sabihin yun, Muslim siya, ang akida niya ay bagsak. Bakit? Kasi hindi niya kilala ang Allah. Ngayon, kung kilala niya ang Allah, hindi niya gagawin yun. Kaya kumbaga sa magulang, kumbaga yung nanay mo, kailangan kilalanin mo yung nanay mo. Wala. Oo, kilalanin mo yung nanay mo. Ano nga yung nakikita nila sa pamilya nila, yun din ang susundin nila. Kapag kilala mo ang nanay mo, madali lang sa ito. Madali lang siyang kausapin. Pero kapag hindi mo kilala ang nanay mo, makakalapit ka ba kagad? Magagawa mo ba ang gusto mo? Hindi mo gagawa. O kaya ang kilalanin mo. Kasi kung kilala mo, ang nanay mo, alam mo ang gusto at ayaw niya. So ito mga nakataong nakikita nyo na kapag ka magsasala na ganyan, okay. Meron nga mga Muslim magsasala Fajr lang at saka Isha. Meron magsasala Juma lang. Meron nagsasala tuwing Eid lang. So, kanya-kanya sila ng style. Ramadan. At ang mga yun ay pagka Ramadan, mag-aabaya. Totoo yan. Kahit naman ng Muslim dito, ganyan din. Kapag Ramadan, mag-aabaya. Kataas ang Diyos. Kasi ang Diyos ay naghihintay ng sasamba sa Kanya. Pero iisa lang yung identity. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.